Amen. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Yan, nandito na uli ako. Pasensya na nung last week kasi meron kaming affair no, sa family at kami po ay nasa Manila. And then ngayon, tuloy-tuloy na po yung atin pong mga Bible studies. Purihin ang Panginoon. Okay, so kayo po ba ay ready ng makinig? Ang ating pong pag-uusapan Amen. ngayon ay napakahalagang paksa, no? Isa sa mga major na doctrine ng Bible. Ngayong gabi mga kapatid, ang atin pong pag-uusapan is about yung isa sa mga doctrine na hindi na ngayon pinag-uusapan sa church. Bihira mo nang marinig ito itong doctrine na to. Samantalang ito yung pinaka-apex, ito yung pinaka-climax ng ating pananampalataya. Ito yung pinaka-asam-asam natin. Ang nakakalungkot ngayon, ang mga Christians, engross sila sa rapture. Pero kung tanungin mo sila kung ano yung mga mangyayari, ano ba yung mangyayari pagdating ng rapture, medyo malabo yung part na yun sa kanila. Mga kapatid, isa ito sa mga major na pangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, ang resurrection. The resurrection of the saints. Ito ay central sa Christian doctrine. At dapat lahat ng Kristiyano alam ito kasi ito yung inaasahan natin mga kapatid. Major ito na event ng kasaysayan ng sanlibutan. At ito mga kapatid, dapat itinuturo ito sa lahat ng mga churches. Kung may mga pastor na nakikinig ngayong gabi, ako po ay hinihimok ko po ang mga pastors na ituro ito sapagkat ito yung pinaka rurok, no? Apex ng atin pong pananampalatayang Kristiyano. Ito yung inaasahan natin kay Hesus Kristo na ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ang nakakalungkot pa nga po mga kapatid, isa pang nakakalungkot na balita ay yung marami mga Kristiyano, una, ignorante sila na si Jesus ay muling babalik. Yung iba, ignorante naman about sa resurrection. Nakakalungkot samantalang iyan yung mga laging paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon, pag-usapan po natin ang resurrection of the dead or the resurrection of the saints. Bakit po ito mahalaga? Tatandaan po natin mga kapatid, ang pag-asa natin kay Kristo ay hindi lamang sa buhay na ito. Kung hindi, kalakip din yung buhay sa hinaharap, in the life to come, sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Okay? So, upang mga kapatid, hindi tayo yung hindi suntok sa buwan yung ating pananampalataya. Kasi kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang dito lamang sa buhay na ito, sabi nga ng pag-aaral at mamaya, we are the most miserable men on earth. Kung ang inaasahan mo lang kay Kristo, kasi maraming ganyan mga Kristiyano no? Ang akala lang nila sa Diyos yung hingian ng mga pangangailangan. Parang doon lang umiikot yung kanilang buhay, yung iligtas lang sila sa present danger, yung pag may kailangan sila, tulungan sila ng Diyos, i-provide yung pangangailangan nila, pag may sakit sila, pagalingin sila. Doon lang umiikot yung pananampalataya ng ilang mga Kristiyano. Mga kapatid, napakalawak ng pangako ng Diyos. Napakalawak ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? So pag-usapan natin yung isa sa mga mahalagang doctrine. Sa totoo lang kasi mga kapatid, hindi lahat ng Christian churches ay naniniwala na mayroong resurrection. Uulitin ko po, hindi lahat ng nasa Christian churches ay naniniwala na magkakaroon muli ng pagkabuhay na maguli. Tatandaan nyo ito, to deny the resurrection of the dead is to deny that Christ is risen. Kung dinideny mo na magkakaroon ng resurrection from the dead sa kanyang muling pagbabalik, ay dinideny mo rin na si Jesus ay namatay at muling nabuhay.
Kasi magkalakip yan. Death and resurrection of Christ. At tayong mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ganun din ang ating aasahan sa Kanya. And to deny the hope of eternal life. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Pag hindi mo pinaniwalaan itong doctrine na ito, para mo nang pinawalang kabuluhan lahat ng reason kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. Mawawalan ng silbi. Samantalang ang resurrection ng ating katawan is the final vindication of God sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. It is the final vindication of God sa tao. Okay? Binindicate tayo ng Panginoon. Alang-alang sa katapatan niya sa kanyang banal na pangalan. Kaya nga ng mamaya, mapag-uusapan po natin ito. Kung si Christ ay hindi nag-resurrect, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. At tayong lahat ay mananatili sa ating kamataya, sa ating kasalanan, and we were all doomed sa destruction. Amen? Kung walang resurrection, ang tao wala siyang future. Okay? Paulit-ulit lang yung kanyang kasalanan. At ang history ay magiging frustration. Magiging kasaysayan ng frustration ng tao. Kasi alam nyo mga kapatid, ang kamatayan ay isang mockery sa buhay na ibinigay ng Diyos. Isipin mo, ikaw, ang lusog-lusog mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, matikas ka, matalino ka, makapangyarihan ka, and then you will die. Anong mangyayari sa'yo? Mabubulok ka doon sa ilalim ng lupa. Ang body na ito ay humiliated dahil sa kanyang pagbagsak sa kasalanan. Yan po yung in-address ng Panginoong Yesus, ang kamatayan. At yan po yung implikasyon na tinatawag na eternal life. Minsan di natin naiintindihan anong ibig sabihin ng eternal life. Okay, so mahalaga po ito mga kapatid ng ating pag-uusapan. Dito nakasalalay ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Ang sabi po sa may 1 Corinthians chapter 15 verse 12, now if Christ is preached that has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? So nakita nyo, no, even among Christians nung early century, ay issue na yan. Pinagdedebatihan na nila noon yan. May naniniwala na may resurrection, may naniniwala na hindi na walang resurrection. Even sa mga Hudyo noong unang panahon, no, sa mga Pharisees, sa scribes, merong naniniwala sa resurrection, merong hindi naniniwala sa resurrection. Magpahanggang ngayon sa panahon natin. Kaya nga iyan mismo ay tinanong mismo ni Apostol Pablo, bakit meron nagsasabi sa inyo na hindi magkakaroon ng resurrection, muling pagkabuhay ng mga patay na nananalig kay Kristo Jesus? Amen? Kaya nga, tapos pinagpatuloy ni Apostol Pablo, binalidate niya yung kanyang argument. If there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Ang linaw, hindi po ba? Kung si Jesus ay hindi na muling nabuhay, kung walang resurrection, dapat si Jesus hindi na rin siya muling binuhay. Napakahalagang napakahalagang argument niyan. And if Christ has not been raised, kung hindi siya muling binuhay, then our preaching is in vain, and your faith also is in vain. Amen? Bakit pa tayo magpapahayag ng ebanghelyo? Wala rin man palang pag-asa, mamamatay rin pala tayong lahat. Bagsak natin, sementeryo lang, kakainin lang tayo ng lupa, hanggang doon na lang tayo. Nakita niyo mga kapatid, yung implication ng ating pinag-uusapan ngayong gabi? Napakahalaga po nito. At ito pa yung isang matinding validation ni Apostle Paul. Moreover, we are even found to be false witnesses of God, because we testify against God that He raised Christ, whom He did not raise, if in fact
the dead are not raised. So lalabas pa na kaming mga tagapagturo ay lalabas pa na mga bulaang saksi na sinasabi namin na may resurrection, wala naman pala. Parang pinapaasa lang namin ng mga tao. So nakita niyo mga kapatid, no? Ang tindi ng validation ni Apostol Pablo para lamang patunayan. Kung babasahin niyo pa nga po mga kapatid itong 1 Corinthians chapter 15, pinag-uusapan diyan yung mga witnesses sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kinakailangan pa may mga witnesses. Bagamat ang Panginoon sufficient na ang kanyang patotoo, pero minarapat pa rin ng Panginoon na magkaroon ng mga human witnesses na nakawitness na kanyang muling pagkabuhay. Hindi ito para sa Diyos, kung hindi dahil sa atin, dahil napakaliit ng ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon, pinagpatuloy ni Apostol Pablo yung kanyang argument. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Tatandaan niyo po yan. And if Christ has not been raised, your faith is worthless, and you are still in your sins. Amen? Tatandaan niyo po yan. If you deny the hope of resurrection, you are invalidating the faith that we have in God. And we also deny the hope of eternal life. Amen? Winawalan mo ng kabuluhan ang lahat ng bagay na pinagtrabahuan ng Panginoong Yesus doon sa may krus ng Kalbaryo. Amen. Then, those who have fallen asleep in Christ, yung mga namatay na, have perished. If we have hope in Christ, in this life only, we are of all men most to be pitied. Tayo na yung pinakakawawang tao. Kasi ang pag-asa mo pala kay Kristo ay hanggang dito lamang sa may buhay. Kaya nga, uulitin ko mga kapatid, ang ating pag-asa kay Kristo ay hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi sa buhay, sa kabilang buhay. Okay? So, marami tayong pag-uusapan sapagkat napakahalaga nito. Dito nakasalalay yung ating future, yung ating hope, yung ating destiny, yung ating inaasahan na glory sa Panginoon. Ngayon, last time pinag-usapan natin yung dalawang Adan. Tayo ay connected sa dalawang Adan. Yung ating katawang panglupa ay connected kay Adan sa kanyang kasalanan at sa kanyang kamatayan. Kaya si Jesus ay dumating bilang ikalawang Adan upang i-correct ang lahat ng failure, lahat ng error na created ng unang Adan. Kasi kay Adan, sabi nga ng Biblia, therefore just as through one man, sin entered the world, and death through sin. And thus death spread to all men, because all have sinned. Amen. So, ano pong ipinag-usapan dito? Ang lahat ng tao na connected kay Adan, at walang tao na hindi connected kay Adan. Okay? Sapagkat itong ating katawan na daladala ngayon, yan po ay mga witnesses na tayo ay galing kay Adan. Lahat ng na kay Adan ay nagmana ng kanyang kasalanan at ng kanyang kamatayan. At ang kamatayan ay nag-spread sa lahat, sa buong daigdig sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang tao na hindi nagkasala. Kaya kung sinasabi mo sa iyong sarili na hindi ka nagkakasala, sinungaling ka. Pinapalabas mong sinungaling ang Diyos na nagpatotoo ang lahat ng tao ay nagkasala. Amen? Testimony ng Diyos yan eh. None is righteous, not even one. Kaya malaking kasinungalingan yan. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? Kasi narinig ko ito mismo sa isang pastor. Pastor pa man din siya. Ang pinagmamalaki niya sa kapwa pastor niya, hindi daw siya nagkakasala. Oh.
Nakita ninyo, hindi lahat ng pastor tama ang kanyang theology. Maraming lihis. Okay. Tayo, uulitin ko, habang nandito tayo sa katawan na ito ni Adan, nagkakasala tayo. We are prone to sin. Amen. Iba na nga lang ang kwento sa atin, tayong mga redeemed. Okay? Pinag-usapan natin yan lengthily nung nakaraang linggo, nung huli nating Bible study. Okay? Kasi sa katawang ito, na-decree na ng Diyos na mamamatay ang katawang ito. Kaya nga lahat tayo, kahit na Kristiyano tayo, mamamatay pa rin tayo. Pero, ang pagkakaiba lang sa atin na mga redeemed, meron na tayong eternal life kasi connected na tayo sa ikalawang Adan. Pero dito po sa katawang ito, sa katawan ni Adan, ang cycle of sin is irreversible and inescapable. Kaya ang ginawa ng ikalawang Adan, winasak niya yung cycle of sin na yan. Pinag-usapan po natin yan, if you recall, yung ating previous topic. Yung cycle of sin, walang taong kayang makawala doon sa may cycle of sin na yon. Alipin siya ng kasalanan. Hindi niya kayang lupigin yon by himself. That is irreversible, incurable, inescapable. Si Jesus lang ang nagwasak nun. At tayong lahat ay pinalaya. Kaya tayong mga redeemed, iba na ang kwento natin. May pag-asa na tayo. Okay? And ang tao na wala kay Jesus, dahil sa kanyang kaugnayang kay Adan, all men are doomed to destruction and they have no hope and future. Okay? Kasi na-pronounce na yung verdict of death sa lahat ng sangkatauhan na may connection kay Adan. Okay? So, sa mga tao na wala sa Panginoon, time and history will be a frustration to them. Kasi paulit-ulit lang ang tao sa kanilang kasalanan, yung tinatawag nating the cycle of sin. Wala silang progress, only frustration. Kasi anumang pagpapagal nila, mamamatay pa rin sila, ang bagsak nila doon po sa eternal damnation. Kaya nga ang sabi po rito sa may Romans chapter 5, verse 17 to 19, kung papaano sa pamamagitan ng offense ng isang tao, naghari ang kamatayan sa pamamagitan lamang ng iisang tao, si Adan yon. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. For as by one man's disobedience, many were made righteous. Yan po yung sinasabi ko na na miserable ang taong wala kay Kristo. Okay? Their end is condemnation, damnation, and destruction. Okay? But in Christ, meron tayong pag-asa. Dahil ano? Dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Bakit mahalagang pag-usapan yon? Yung resurrection ni Christ. Kasi yun po yung turning point ng history eh. Alam nyo ba, ang kahalagahan ng resurrection ni Christ ay ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang kanyang sacrifice para sa atin. Nung siya ay muling nabuhay, yun po ay patotoo na tayo ay tinanggap na rin ng Diyos at pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. At tayo ay ibinilang sa mga matuwid. Kung si Jesus ay hindi nag-resurrect, nangangahulugan na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang sacrifice and we were all doomed for destruction. In the resurrection of Christ, life, time, and history do not end in frustration but in realization. Nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng pag-asa,
nagkaroon ng realization ang lahat ng inaasahan ng tao, hindi dahil sa ang tao ay magaling, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, central sa mga pagtuturo natin, yung lagi nating we point si Jesus Christ as a person and as yung kanyang finished work sa cross. Kasi iyan napakalaking bagay nun kapatid, yung kanyang inaccomplish sa cross. The finished work of Christ. Kaya tayo ngayon nakakatayo ngayon dito, kaya meron tayong inaasahan sa Panginoon. It is because of Him. Without Him, we can do nothing. We are helpless and miserable. Okay? Through His resurrection, Christ has broken the cycle of sin. Tatandaan niyo po yan. In man. Yung tie natin kay Adam ay naputol. Ano yung tie natin kay Adam? Yung kasalanan niya at kamatayan. Naputol yun, nawasak na yun kay Kristo. Okay? And man is now declared as a new humanity. Kaya nga tayo, yung sinabi sa may 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Human na siya. Isa na siyang bagong tao. Hindi na siya part ng old creation. Yung unang mundo ni Adan na makasalanan. Na kung saan nandoon ang kamatayan at ang sumpa ng kasalanan. So, ang lahat ng taong connected kay Christ, all things have passed away and behold, all things become new. So, nandoon na yung hope, yung promise na kaya nga mga kapatid, ito nais kong i-correct ito sa atin lahat . Meron tayong maling idea about born again. Minsan ang akala natin, pag ang tao born again, perfect na kagad siya. Yes, but merong twist. Tama yun na perfect na tayo actually kay Christ. Hindi tayo perfect by ourselves kasi kailanman, sa ating sarili lamang, kailanman hindi tayo magiging perfecto. Magpahanggang ngayon. Okay? Kitang-kita natin tayong lahat, witness tayo sa kahinaan ng ating laman. Nagkakasala tayo every second ng ating buhay. But in Christ, dahil sa kanyang ginawa sa cross, we are now perfect. God made us innocent once again of sin. Kaya nga, ang pagkahalintulad sa atin ng Panginoong Yesus sa may Biblia ay mga pure virgins. Innocent from sin. It is not because of us. It is because of Jesus Christ. God declared us now as a new man in Christ, a new creature, and a new humanity. Yan po ang born again. Ang araw-araw na siyang binabago, may pagbabagong nangyayari. Habang nare-realize natin, kaya importante sa mga Christian, yung araw-araw mong naririnig ang salita ng Diyos, araw-araw mong minimeditate ang kanyang mga salita, araw-araw mong minimeditate ang kanyang mga kautusan kasi nagkakaroon tayo ng realization ng kung ano ang reality. Habang tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nag-i-increase yung ating knowledge of God at nag-i-increase, lalo tayo nagkakaroon ng revelation kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung luma nating pagkatao ay lumilipas siya at napapalitan tayo lagi ng bago habang tayo ay patuloy nagme-meditate ng kanyang mga katotohanan. Okay? Tatandaan po natin, bakit mahalaga ang resurrection? Kasi ang resurrection proclaims to the world the glorious future of man. Ang tao ay meron na siyang future. Hindi lamang basta future, but a glorious future. Amen. Medyo ang aking lalamunan sumasayad. Okay. Ngayon, kaya napakahalaga yung crucifixion ni Christ ang pinag-uusapan po dyan, every time na nakikita nyo ang cross, ang pinag-uusapan po dyan ay yung
justice na dinidemand ng Diyos. It was served. Na ipakita ang cross kasi obra maestra ng Diyos yan eh. Diyan na ipakita ng Diyos ang kanyang puot, na ipakita niya yung kanyang justice, na ipakita niya ang kanyang holiness, na ipakita niya rin ang kanyang love, na ipakita niya rin yung kanyang mercy, yung kanyang compassion. Biruin mo, no? Iyan yung mga bagay na ang hirap intindihin ng payak na isip ng tao. Even ng mga pastors, dyan nalito eh. Ang daming nalito dyan eh. Yung isang popular na American pastor na si Stephen Furtick. Biruin mo, no? Hindi niya naintindihan yan eh. Kasi ang pagkakasabi niya na para lang daw ma-express ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, violate daw ni God yung kanyang kautusan. Wrong! Walang binayolate si God. Actually, sinerve niya lahat. Yung dinidiman ng kanyang justice, yung dinidiman ng kanyang puot, yung dinidiman ng kanyang holiness. Nasatisfy lahat yon kay Kristo. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya importante yan mga kapatid. Mahalaga tayo, lalo na yung mga pastor na nakikinig sa gabing ito. Maging maingat kayo sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Okay? Maging very careful. In Christ, all men face Him as their judge. Natandaan ninyo, sa muling pagbabalik ni Christ, hindi na po siya yung babalik na parang maamong tupa na magpo-provide uli para sa kasalanan ng katauhan. Hindi na po. Si Christ ay babalik siya bilang judge. Okay? Dalawa ang magiging judgment. Sa mga hinirang, sa mga mananampalataya, justification. But for the unbelieving and the ungodly, condemnation. Sa mga elect, vindication and regeneration ang ipagkakaloob ng Panginoon. Okay? Pero sa mga wicked, they will face His judgment. Shame and everlasting contempt ang naghihintay sa kanila. Okay. So, kaya nga mga kapatid, yung resurrection ni Christ ay napaka-importante kasi diyan lang po tayo makakaasa na tayo, darating din tayo sa dulo ng haharap din tayo sa hukuman ng Panginoon. Pero ang verdict na sa atin is acquitted. Hindi na po guilty. Pero ang guilty will be punished. Napanood nyo naman yun kanina, no? He will not leave the guilty unpunished. Tayo, hindi na po tayo guilty before God. Kasi inako na po ni Christ yung ating lahat ng ating guilt, lahat ng ating sins. Si Christ ang naging guilt offering para sa atin to set us free from the power of sin and guilt. Okay, kaya nga, ang ibibigay ng Panginoon sa atin ay vindication dahil siya ay nag-resurrect. Sa kanyang kamatayan, pinagbayaran niya lahat yan. Okay? Uulitin ko po ito, ang statement na ito mga kapatid. Hindi po parang libre yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Pinagbayaran po yan ng Panginoong Hesus ng napakamahal. But it was freely bestowed sa lahat ng mga mananampalataya. Sa bawat mananampalataya lamang. Uulitin ko po yan. Hindi lahat kasi may mga ibang mga tagapagturo na nagki-claim na yung ginawa ni Christ ay para sa lahat, even sa mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa pagtuturo. Baka ma-mislead ang mga tao. Yun po ang lahat ng benefit ng ginawa ni Christ sa cross ay para lamang sa mga elect, para lamang sa mga redeemed, para lamang sa mga nanampalataya. Sa mga hindi nanampalataya, they will face judgment. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung the doctrine of the body. Bakit mahalaga yung katawan? Itong katawan na ito. Kasi sa resurrection, ang pinag-usapan dyan ay bagong katawan. Okay? Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong katawan. Anong katawan ito? Ito yung katawan na minana natin kay Adan. Importante po yan, no?
in creation and in recreation according to the purpose of God. Kailangan tayo may katawan. Kung wala kang katawan, you are naked before God. Okay? Marami tayong pag-uusapan, maraming paksa kasi ito eh. Okay. Sa 1 Corinthians chapter 15, very lengthily, diniscuss ni Apostle Paul yung mga basic truths about the resurrection of the body. It is very basic sa ating pananampalataya. Tatandaan ninyo, merong katawan na inihanda ang Diyos both sa buhay na ito at sa buhay na darating. Uulitin ko po, meron pong katawan na inihanda ang Diyos para sa buhay na ito at sa buhay na darating. Amen. Tandaan niyo po yan, ano? Kung naalala ninyo, one time, nung matagal, mga previous studies na natin to matagal na rin, ano? Nabanggit ko doon na merong dalawang uri ng resurrection. The resurrection of the dead, of the righteous, and the resurrection of the wicked. Tatandaan ninyo, pati ang wicked, magre-resurrect din sila. Pag sinabing resurrection, bibigyan ka ng panibagong katawan. Okay? Kung ang matuwid ay magre-resurrect siya, bibigyan siya ng panibagong katawan na fit sa langit. Ganon din ang wicked. Magre-resurrect din siya. Bibigyan din siya ng katawan na fit para sa impyerno. Kaya wag niyong akalain na itong katawang ito ang dadalhin sa impyerno. Hindi. Bibigyan ka, ang tao na wicked ay bibigyan ng katawan na fit para doon for eternal damnation. Amen po ba? So, napag-usapan po natin yan noon. Balikan nyo na lang po yung mga previous topic natin. Okay. Tayo, ang ibibigay ng Panginoon na bagong katawan natin sa resurrection ay glorious body. Hindi na po itong earthly body. A glorious body, a heavenly body. Katawan na fit para sa makita si God face to face. Kasi ang katawang ito, hindi niya kayang harapin si God, mamamatay siya. Okay. Kaya nga, may mga nagtuturo kasi na tayo daw, may mga ibang mga pagturo na ang dami kasi mga false teachings na pumapasok sa mga churches eh. May isa sa mga kapatid natin dito na nagtanong na tinuturo daw sa kanila na nakikita daw nila si God face to face. Kapatid, magbasa ka ng Bible. Walang ganon. Okay? Makikita pa lang natin si God face to face when you read the book of Revelation, kapag tayo ay binigyan na ng katawang panglangit. Doon pa lamang. Okay? So ngayon, nung ginawa ng Diyos ang tao, hindi nyo napansin, kailan ginawa ang tao? Hindi ba on the 6th day? Siya yung pinaka-ultimate, the culmination of God's creation. Ang tao, ginawa siya pinakahuli. Siya yung pinaka-obra maestra ng Diyos. So therefore, kung ganon ang ginawa ng Diyos nung una, ganon din ang gagawin ng Diyos sa recreation. Okay? The resurrection of our bodies does not take place when we die. Hindi niyo napansin, pag namatay tayo, hindi ka naman kagad magre-resurrect eh. Pag ang tao namatay, mananatili muna siya doon sa graveyard. Nandun ka lang muna, pansamantala. Ang katawan mo, yung katawan mong panglupa, ay nandoon lang siya. Nagpapahinga lang. Kaya nga ang tawag ni Apostol Pablo ay sa mga namatay na Kristiyano, asleep, natutulog lang. Okay? Kasi gigisingin yan pagdating ng resurrection. Uulitin ko, pag tayo namatay, magpapahinga lang yung ating katawang panglupa habang hinihintay ang resurrection. Pero yung ating kaluluwa ay nasa presence ng Panginoon, buhay na buhay.
Okay? Gising siya, hindi po siya natutulog. Yung katawang panglupa lang po natin nagpapahinga. Pinagpapahinga lang ng Panginoon dahil naghihintay siya ng panibagong katawan. Okay? It is reserved by God for the end of all things. When the whole creation is made. Matapos na ma-recreate ng Diyos. Kasi di ba nung una, ginawa muna ng Diyos, sineparate niya muna ang liwanag sa dilim, ang lupa sa tubig, ginawa muna niya yung araw, mga bituin, ang mga ibon, ang mga hayop, huling-huli na yung tao eh. Ganon din ang mangyayari sa recreation sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? Ang lahat ng bagay muna no sa recreation o sa new creation, ano po ang mangyayari? Ilalagay muna in subjection ang lahat ng bagay sa paanan ng Panginoong Hesus. Payuyukurin niya muna lahat ng kanyang enemy. Lahat ng bagay muna ay i-recreate muli ng Panginoon sa huling araw, sa kanyang pagbabalik, bago mangyayari ang resurrection from the dead. Huli na naman tayong i-recreate ng Panginoon. Kasi, pero alam nyo ba, ang recreation natin, nag-start na ang new creation sa atin. Uulitin ko. Kaya nga mga kapatid, ang katotohanan ito, it is a present reality as well as a future realization. Ang new creation o recreation ay nag-start na from the moment na tayo ay tinawag ng Panginoon. Nag-start na kaya nga tayo, born again nga tawag sa atin eh. New creation na tayo, new humanity na tayo. Ngayon, ang eternal life ay nag-start na sa atin ngayon. Ang kingdom of God ay nag-start na sa atin ngayon. But, meron siyang fullness. Meron siyang yung full realization. So, tayo ngayon ay new creation na, pero nasa katawan pa tayo ni Adan na makasalanan. Mamamatay ito at kailangang mamatay ang katawang ito. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit kinakailangang mamatay ang katawang ito. Okay? Sa ngayon, nandito pa tayo sa katawan ni Adan, pero bahagi na tayo ng new creation. Pero sa pagbabalik ni Christ, ang lahat ng bagay ay babaguhin ng muli ng Panginoong Hesus. At tayo ang pinakahuling-huli. Tayo kasi ang obra maestra ng Diyos. Okay? Tayo lang kasi yung nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tayo yung nagre-represent sa Diyos. Napaka-special ng tao sa Diyos. Ang kanyang purpose sa tao. Napaka-special. Okay, kaya tayo yung huling-huli rin. Matapos ma-regenerate ang langit at ang lupa, tayo na yung huli. Na yung fullness ng recreation ay mangyayari sa resurrection ng ating mga katawan. Okay? So ngayon, magaganap ito sa totality ng kanyang muling pagbabalik. So the new creation, which begin with second Adam, Jesus Christ. So nag-start na po no si Jesus Christ nung siya po ay pinanganak at namatay at muling nabuhay, at ito po ay nagpapatuloy sa ating regeneration nung tayo ay naborn again. And with the subduing of all things to Christ is accomplished. Yan po yung ginagawa ni Christ sa ngayon. Habang siya ay nasa langit, nakaluklok sa kanan ng Ama, sinasubdue niya ang lahat ng kanyang enemies. Okay? Kaya sa huling panahon, after na masubdue niya ang lahat ng enemies, ang lahat ay babaguhin na ng Panginoon. Tayo yung pinakahuli. And when the new heavens and the new earth are created totally anew, at the end, our bodies are resurrected as the culmination of the new creation. So clearly, our bodies are important in the providence of God. Importante yung katawan. Okay? Hindi yung pag namatay ka para kang multo na wala kang substance. May substance. Alam nyo ba mga kapatid, no? Kunyari, tayo kasi nalilito tayo. Pag sinabi ng Biblia na God is Spirit, akala natin yung Spirit ay yung wala siyang substance. Meron. Hindi lang natin alam kung ano yon, pero merong substance yung Spirit. Okay? Hindi lang tayo kasi earthly tayo eh.
Buong buhay natin, earthly tayo. Ang orientation natin, earthly. Wala tayong ka-idea kung ano yung mga bagay na makalangit. Okay. So, may body na inihanda ang Panginoon para sa eternity. Okay. So, merong dalawang important questions na tayong pag-uusapan at ito, and this was raised up in 1 Corinthians chapter 15, especially in verse 35. But someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? So, yan po yung dalawang tanong, in what manner are the dead raised up? Papaano? Kasi nga naman, di ba, ang katawang lupa, pag namatay na siya, mabubulok na siya eh. Magdedecay na siya, corrupted na siya, madidissolve na yung kanyang body. Unang malulusaw dyan yung kanyang mga soft tissues tulad ng brain, yung kanyang mga bituka, magdidisintegrate ng tao, magiging part na siya ng lupa. Paano siyang muling bubuhayin maguli? Okay? And then, pangalawang tanong, with what kind of body do they raise from the dead? Given the fact na yung tao nag-decay na siya, naging part na siya ng ibang mga ibang organism sa lupa, anong klaseng katawan? Anong klaseng katawan na? Kasi naalala niyo si Jesus Christ, di ba? Nung tignan niyo yung mga tagpo nang siya ay muling nabuhay. Hindi siya namukaan ng mga alagad nila. Di ba? Hindi siya namukaan. Tapos, kakwentuhan nga nila siya sa Road of Emmaus. Hindi man lang nila na-recognize na siya yon, pati ang boses niya. Tapos, tumagos siya doon sa may pader. Pero nandoon yung bakas. Nandoon yung bakas, yung butas sa kamay niya. Sa tagiliran niya, nandoon yung butas. Kumakain siya, umiinom. So, anong klaseng body yon? Di ba? So, mga kapatid, yun po ay pinakita na ng Panginoon in advance kung ano yung glorious body. May substance siya. Hindi siya yung parang multo na walang substance. Hindi po ganon. Okay? So, the body that we have now, ito pong katawan na ito, in this life, here and now, is radically different from Adam and Eve's body in the Garden of Eden before the fall. Okay? Tatandaan ninyo, ibang-iba yung katawan na meron tayo ngayon, ibang-iba doon sa original na katawan nila Eva at Adan. Why? Kasi nang tao ay bumagsak sa kasalanan, gaya po ng nakasulat dito, our bodies have been extremely affected by the fall. Sin brought death into the world, and sin and death have drastically altered the nature of the body. Even ngayong mga halaman nagkaroon ng tinik Yung mga hayop nagkaroon ng pangil Naging wild yung iba, nagbago dahil yung effect ng sin. Ang tao, nagbago yung kanyang mga na humirap ng mga anak. Naging tigang ang lupa. Hindi ganyan nung una. Ibang-iba na. Pati yung katalinuhan ng tao noon. Sila Adam and Eve para silang scientific mind. Biruin mo, papangalanan nila yung mga hayop, pagkadami-dami mga hayop, bibigyan nila ng mga scientific names. Napakatalino nila noon. Ibang-iba tayo ngayon. Ibang-iba yung tinuturo ng evolutionist na ang tao nang galing siya sa unggoy na para bang nade-develop lang siya na maging tao na unti-unti niyang na-realize na tao pala siya. Amen? Matatalino ang mga unang mga tao. Iba yung composition ng kanilang katawan nung una. Malalakas. Pero ngayon, kita mo, ibang-iba na tayo. Weak na tayo ngayon. Ang layo na ng kinabagsakan ng tao sa kasalanan, sa kamatayan. Nag-degrade na ang tao. Okay? Yan ang unang-una ninyong iintindihin. Tayo kasi ngayon, nabubuhay na tayo sa huling panahon. Ang nakikita na natin na tao ay ganito na. Di ba? Pag ikaw nga senior citizen na, tulad namin, ang pinag-uusapan na dyan, ano na ang timbang mo, ano na ang waistline mo, ano ang maintenance na iniinom mo, gano'n, anong herbal na iniinom mo. Pag sa mga senior citizen, iyan ang mga pinag-uusapan. Di ba? Kasi, ibang-iba na tayo.
dapat yung maintindihan niyan, no? Ibang-iba yung katawan nila Eva at Adan nung una silang ginawa ng Panginoon. Perfect yun. Okay? So ngayon, ah kasi um, dito no yung napakahalagang maintindihan ninyo yung Felix culpa. Madalas ko 'to mabanggit sa aking pagtuturo yung parang blessings in disguise. Kahit ng tao ay bumagsak sa kasalanan, meron palang inihanda ang Diyos. Parang merong nakatagong reserve ang Diyos. Sa pagbagsak ng tao, naging blessing pa, dumating pa yung blessing, ano? Ganun, yun po yung ibig sabihin ng Felix culpa. Sabi rito, sa may verse 35, but somehow will say, how are the dead raised? With what body do they come? Sabi ni Apostol Pablo, foolish one, what you saw is not made alive unless it dies. Kaya nga, importante ang kamatayan, kapatid. Lahat tayo mamamatay. Pag ayaw mo ng kamatayan, bagamat hindi mo kayang pigilan ng kamatayan, kasi tinakda na ng Diyos ang kamatayan ng tao, lahat ng tao mamamatay, whether you like it or not. Kaya sabi nga ng Ecclesiastes 8:8 kung paanong hindi mo kayang pigilan ng pagdating ng hangin, hindi mo rin kayang pigilan ng pagdating ng kamatayan. It is beyond ourselves, beyond our grasp. Diba? So lahat tayo ay mamamatay at kailangan ang kamatayan. Kasi without death, there is no resurrection as a principle. Amen po ba? Uulitin ko. No death, no resurrection. Ayaw nyo mamatay? O, kawawa ka rin. Kasi hindi ka papasama sa resurrection. At hindi yun possible. Okay. So, sabi rito, no, kinakailangan munang mamatay. Necessity, itong katawan ni Adan, kinakailangan siya mamatay. And what you sow, you do not sow that the body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain, but God gives it a body as He pleases, and each seed its own body. So, ang sinasabi rito, no, pag yung seed na itinanim mo, mamamatay siya . Pag grow niya, ibang-ibang katawan na siya. Bagamat, kunyari, sitaw, hindi na siya yung dating sitaw, isang bagong sitaw na siya. Okay? So, merong katawan na inihanda sa atin. Kinakailangan tayong mamatay para lumabas yung bagong katawan na inihanda ng Panginoon. Iyon po yung pinag-uusapan dito. At si God ang nagde-decide kung anong klaseng katawan yon. Okay? So, as the seed of the plant or tree dies, at ito ay nagdi-disintegrate, it perishes. Naalala ko nga yung ibang species na tulad ng isda. May ibang mga isda na pag namatay, pag nanganak sila na yung magiging pagkain ng kailang mga itlog, ng kailang mga anak. Okay? So, iba yung design ng Diyos . To give way for the new life. So it is man. So to it is man. Thus death is not only the penalty for the fall, but it is used by God to give us more glorious life in a more glorious body. Kinakailangan yon. Death is necessary para ma-receive natin yung bagong katawan sa Panginoon. Okay. So kasi sa pamamagitan ng kamatayan ay sa pamamagitan ng resurrection ay na-display ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian nang tayo ay bibigyan niya ng bagong katawan. Ang makikita doon ay ang glory ng Panginoon. Sa ngayon naman sa kasalukuyan, ang lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon ay may glory. May glory yung katawan ng hayop, yung katawan ng tao, yung katawan ng ibon, yung katawan ng isda, yung katawan ng mga puno o ano pa man, lahat ng bagay sa buhay na to. Lahat ng iyon nag-glorify si God, even yung mga stars, even yung mga non-living things. Lahat ng iyon, nakikita mo yung glory ng Diyos doon na lumikha ng lahat ng bagay. Siya yung nag-decide kung anong design, kung anong itsura, kung anong substance ang lahat ng iyon. Pero ibang glory ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. This is eternal glory. Si Christ, share niya sa atin yung kanyang sariling glory, yung makalangit na glory.
We are not talking here of earthly glory. We are talking here of eternal glory. The glorious glory and heavenly body of our Lord Jesus Christ. Yun po ang mamanahin. Kaya nga gaya po ng Ephesians chapter 3, to make all see what is the fellowship of this mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ. Nakatago na ito noon pa bago niya palalangin ang mundo. Hindi po plan A, hindi po plan B. It was planned from the very beginning. Alam na ng tao na babagsak alam na ng Diyos na ang tao ay babagsak sa kasalanan right from the very beginning. Noon pa lang, alam na ng Diyos na ang tao ay magsishare ng dalawang uring katawan. Ang katawang panglupa at ang katawang panglangit. Alam na ng Diyos yan right from the very beginning. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known to the church, to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Amen. So, for the redeemed, hindi kalugihan ng kamatayan. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul yan to die for me is gain. Tayo lang kasi kasi nga sa atin ayaw pa hangga't maaari parang ayaw nating mamatay. Pero si Paul sinabi niya, to die for me is gain. Kasi naiintindihan niya yung gospel Hindi magiging mahirap tanggapin ang kamatayan kung nauunawaan mo ang gospel. Kasi death, para sa mga hinirang ng Diyos, death is not the end of Him. Death is not an annihilation, but a disorganization toward a reorganization. Tayo, mamamatay tayo, etong katawang ito, magdi-disintegrate siya, magdi-disorganize siya, malulusaw, magdidecay ang katawang ito ni Adan, pero si God, by His power, He will quicken that body and He will use that body and turn it into a glorious body. Kaya ngayon yung mystery mga kapatid Minsan na pag-usapan namin ni Mrs. ito bakit pa kinakailangan na yung katawang panglupa na bubuhayin yon kung ibang katawan na makalangit naman ang inihanda ng Panginoon? We do not know the question to the answer to that question. Pero ang malinaw yon na yung katawang natutulog ay gigisingin ng Panginoong Yesus. Yung natutulog sa lupa, nag-disintegrate na, naging part na ng lupa, ay gigisingin ng Diyos yun. Pero pagbangon niya, makalangit na katawan. It is very hard for us, human, to understand that. Pero doon, yun po ay by the power of God, binuhay, it was quickened by the power of God through the Holy Spirit to display the ultimate miracle of God. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian pag dumating na yung araw ng resurrection. I-display ni God yung grandeur, yung beauty, kung paano niyang ginawa nung una ang tao. Ginawa niya mula sa clay, hiningaan niya, nabuhay. Pero ngayon, iba na. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa pagtunog ng trompeta, bubuhayin niya at bibigyan niya ng kakaibang katawan to display the glory of God in us. The final miracle, the ultimate display of miracle of God, ang resurrection. Kaya nga po mga kapatid, iyan po ay central sa teachings ng Christians. At kung ikaw ay isang pastor na nakikinig ngayon at hindi mo pa ito na ituturo sa iyong kongregasyon, kapatid, ituro mo ito sapagkat ito ang climax ng ating pananampalataya. All flesh is not the same flesh, sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15. Verse 39,
Iba-iba ang disenyo ng Panginoon. There is one kind of flesh of men, another sa animals, another sa fish, another sa birds. Merong celestial bodies tulad ng Sun, Moon, Jupiter, at iba pang mga galaxies. But the glory of the celestial one is one, and the glory of terrestrial, yung mga makalupa, is another. There is glory of the sun, another, the glory of the moon, the glory of the stars differ from another star. Pero lahat ng ito ay, ano lang ito temporal glory lang ang lahat ng ito. Pero yung pinag-usapan natin na resurrection from the dead is not temporal. It is glorious. Okay, the body is sown in corruption, it is raised in incorruption to display the glory of God. Tayo, pagdating sa Resurrection Day, hindi mo na, kapatid, hindi mo na kailangan ng reband doon. Di ba? Ngayon ay usong-uso yung reband, Usong-uso magpalagay ka ng brace sa ipin mo. Hindi mo na kailangan yon sa resurrection. Okay? Iba na. Hindi ko kaya magbigay ng eksaktong kasi wala pa tayo doon. Pero entirely different na yung body na ibibigay ng Panginoong Yesus. Pero identifiable siya kasi katulad si Christ, pinakita niya pa yung butas sa kamay niya Pero iba na siya sa resurrection. Sown in corruption, raised in incorruption. Sown in dishonor, raised in glory. Sown in weakness, raised in power. Di ba ngayon, dami nating weakness. Habang tumatanda ka, umihinang katawan. Parang kami, tumataas ang mga maintenance namin. Umihina ang katawan namin. Umihina na ang tuhod namin, ang paningin, panglasa, pandinig, habang tumatanda ka. Pero sa muling pagkabuhay, ibang-iba na yung katawan mo. Kung perfect yung katawan ni Adan, mas perfect, mas iba, far more different sa katawan ni Adan nung unang-una, bago pa siya nagkasala. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Kaya nga spiritual body siya, kapatid Itong katawan natin panglupa, ang tawag ito natural body. Pero yung katawan natin ay spiritual body, but it doesn't mean walang substance. Okay? Makalangit. Mahirap i-describe. Okay? There is a natural body and there is a spiritual body. Kaya nga, sa bawat ito ay ang lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid, ay shadow lamang. Lahat ng glory na to na pinag-uusapan natin, mga katawan na binigay ng Panginoon, na nakikita natin ng glory ng Diyos sa mga lahat ng creation nito. Pero ang lahat ng ito ng pinag-uusapan dito is only a mere shadow of what is reality in eternity. Shadow lang po lahat ito. Amen. Kung ngayon nga, na-amaze na tayo sa grandeur ng creation ng Diyos, how much more sa eternity? Isipin niyo po yan, mga kapatid. In the final creation, God prepared a new and glorious body for His elect that will far surpass the original creation and will show the fullness of God's glory. Ulitin ko, ang resurrection body natin is beyond our human imagination. May similarity, gaya ng sabi ko sa inyo, pero yung potentiality ng katawang iyon is beyond sa ating human imagination. Okay? Kaya nga, napakahalaga ito pong paksang ito. Okay? So, spiritual body does not mean ghostly, but a body created by the triune God, by the Holy Spirit, to be the habitation of the Holy Spirit. The spiritual body shall be far more glorious than Adam and Eve. Yan po yung sinasabi ko kanina. It will be created from heaven
to be the habitation of the second person of the Trinity, a body for the Spirit. Okay, ito kasing katawan natin, created ito sa lupa. Yung bagong katawan na marireceive natin ay created sa langit. Amen. Amen po ba? Okay, so it was God's intention from the very beginning na ang kanyang mga elect ay magbe-bear ng image of the first Adam at saka ng second Adam. It was plan. It was God's intention from the very beginning. Hindi po yan plan B. Okay? Kung papaano ang kamatayan, it dishonors this body because of sin. Pero yung resurrection will bring justification and will bring vindication, magdadala ng vindication to conclude that dishonor na dala-dala ng kamatayan at kasalanan. Okay? Pag tayo ay binuhay ng muli ng Panginoong Hesus. Uulitin ko po, ang kasalanan at kamatayan ay humiliation na ibinigay ng Diyos bilang parusa sa ating pagkakasala sa Kanya. Mamamatay tayo, ang katawang ito ay naging corrupted because of sin. Ang end natin ay kamatayan, mabubulok tayo doon sa lupa. Pero, ang plano ng Diyos ay He will put an end to that humiliation by resurrecting our body, by giving us a glorious body na hindi na muling mamamatay. And that concludes yung dishonoring o yung humiliation na ibinigay ng Diyos bilang kaparusahan sa ating pagkakasala. So, in other words, this resurrection is the final vindication of God sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Amen? Blessings in disguise. Blessings sa pagbagsak ng tao, meron nang naihanda ang Diyos na pagpapala. Kaya nga sabi nga ng gospel, mas greater yung ginawa ng Panginoong Yesus kaysa sa ginawa ng unang Adan. Kung papaano ang unang Adan ay nagdala ng kapahamakan sa sangkatauhan, yung ikalawang Adan ay nagdala ng glory. Tama yung sabi sa Hebreo He will bring many sons to glory. Kapatid, ang pinag-uusapan po natin pag sinabing resurrection, we are talking about the glory of God na isi-share sa atin as a vindication sa fall of man, sa pagbagsak natin sa kasalanan. Okay? So, sabi po ng verse 45, so it is written, the first man Adam became a living being. But the last Adam, si Jesus Christ, became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, so also are those who are made of dust, and as is in the heavenly man, so also are those who are heavenly. Okay? So yan po yung sinasabi, kung papaanong tayo ay naging kabahagi ng unang Adan, tayo din magiging kabahagi ng ikalawang Adan. Kung papaanong tayo ay naging kabahagi ng makalupa, tayo din magiging kabahagi ng makalangit. Okay? Ito na po yung verse 49. Ito po yung pinag-uusapan natin kanina. And as we have borne the image of the man of dust, we will also bear the image of the heavenly man. Yan po yung inihanda ng Diyos before the foundation of the world, at ang tawag dyan sa may Biblia ay mystery of God. Revealed to us in the church by the Holy Spirit. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Kaya nga, death is necessary. Kasi ang katawang ito, hindi ito makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi niya kaya kasi makasalanan siya.
Pero yung inihanda ng Diyos, yung bagong katawan is fit para makita ang Diyos face to face. Amen. Yun po yung mga mystery behind doon po sa resurrection. Okay, so as mga final natin, presently our bodies now conform to the fallen world. Presently, kahit na tayo Kristiyano na, kahit tayo ay redeemed na, meron pa rin tayo, nakabakat pa rin sa ating katawan, yung katawan ni Adan. Okay? At kinakailangan itong mamatay. Kaya nga lahat tayo mamamatay tayo. Kasi yung because of the verdict of death. We are looking forward to the regeneration and subjection of all things to Christ. Then the totality of the new creation. Yan po yung pinag-usapan din kanina. But by our salvation, we look to the new creation because we are citizens of it. Okay? Ngayon pa lamang, citizen na tayo ng heaven. Citizen tayo, pag sinabi mong new, ang heaven ay new creation. And we work day by day to conform our whole beings to the laws and to the way of life of that new creation. Kaya nga mga kapatid, ang law of God ay kailangan, necessary siya. Yung law of God kasi kinoconform tayo sa image ng ating Diyos. Kinoconform tayo kung sino ang ating Diyos, sa karakter ng ating Diyos. Kung tayo ay namumuhi sa law of God, kasi marami mga tagapagturo na lito pagdating sa law of God. Tinututulan nila na ituro yung law of God. Mali ka kapatid kung ganun. Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ang theology mo. Okay? Kailangan natin ang law of God. Kasi iyon yung ipiniprepare na tayo ng Holy Spirit para sa new creation, sa ating eternal abode, where Christ is Lord and King. Kasi doon si Christ ang Panginoon. Kaya dito sa lupa tinuturuan na tayong na si Jesus ang maging Panginoon at Hari ng ating buhay. Ngayon pa lamang tinitrain na tayo ng Holy Spirit. Tinitame na tayo ng Holy Spirit so that pagdating natin doon, yun na talaga maging way of life na natin. Okay? Ang law of God sa langit ay full implementation sa new creation. Okay? So, kaya nga po mga kapatid, we are designed to take dominion sa buhay under the rule of Christ for eternity. Finally, the resurrection of the body makes for a continuity between this world and the next. So, yun po yung pinaka-turning point ng history. Yung continuation. Nag-discontinue yung katawan ni Adan pero nag-continue yung bagong katawan ni Jesus. Yun po yung turning point, yung resurrection. It means that we do now, kung ano yung ginagawa natin, whatever we do now is significant. It leads to something in the world to come. It leads to a glorious future. Kaya nga be responsible mga kapatid sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi ngayon. Kasi meron po yang it leads to glorious future ang lahat ng ating pagpapagal. Amen po ba? Tatandaan ninyo si Jesus Christ ang ating eternal reward. Siya yung ultimate reward. Siya yung ating treasure. Siya yung ating inheritance for all eternity. Man was originally created for dominion, and when our full strength is restored in the resurrection body, we will perpetually continue our divine calling to exercise dominion and to serve God in the new creation. Doon po ang bagsak nating lahat. Ipagpapatuloy natin. Kasi dito ang nangyari, naalala nyo ng creation, nung ginawa ni God, merong task ang tao na gagawin But because of sin, ang tao na-abrupt, naputol yung kanyang mission to propagate yung kingdom of God sa mundo. Yung kasalanan ang nag-rule, ang nag-take dominion. But in resurrection ay mababago na ang lahat. Yung full mandate, yung dominion mandate ng Diyos sa tao, na mag-rule siya
under God ay magiging full at iyon ay magiging eternal function natin all throughout eternity. Amen? Pero kailangan natin doon yung tinatawag na resurrection body to function para sa ating dominion mandate. Pero ngayon, ang dominion mandate ay nag-start na ngayon. Pero ang fullness niyan ay doon po sa resurrection. So, purihin po ang Panginoon at salamat po sa Diyos sa binigyan niya tayo ng panibagong kaalaman, upang tayo ay lalong matuto kung sino ang ating Diyos, ano ang pag-asa na meron tayo kay Jesucristo, ano ang inaccomplish niya sa atin, para sa atin sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Amen. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na buhay. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pag-asa na meron kami kay Jesucristo. Salamat po sa pag-asa ng resurrection. Nawa, O Lord, ang katotohanan ito ay maikintal sa puso ng iyong mga anak magpakailan pa man. Maituro sa bawat pulpito ang kahalagahan ng resurrection. Salamat po, Ama, sapagkat despite ng aming mga pagkakasala, ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig ang nangibabaw. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya, sa pagsugo mo sa iyong bugtong na anak na si Jesus, at sa Espiritu Santo na siyang tumutulong sa aming kahinaan. Sambahin ang banal mong pangalan. In Jesus' name, Amen.